Sinasabi nga nila na meron akong warrant of arrest, so gusto kong i-clarify. Pumunta ako dito ngayon sa Camp Crame, kasama ko din yung mga kaibigan ko. Nandito sila Mike, sila Stephen, yan. Sasamahan nila ako para mag-bail kung meron man, kung sakali man. Surrender ko namin to. Yeah, kailangan ko kasi clear yung pangalan ko eh. Ganun yung paninira nila sa akin eh. Kasi ganito yun, dapat sumunod tayo sa batas. Tama. Kung may warrant to, dapat i-surrender na to. Tama, magsusurrender kami ngayon. Kung meron po nagawang kasalanan to, dapat to talagang panagutan niya. Kung meron man, 'di ba? Kaso kung wala. Ayun nga. 'Di ba? Kaya nandito kami. Malin natin kung wala, 'di ba? So surrender ako. Ano masasabi mo sa akin, Takero? 'Di ba? Napaka-ano natin, no? Sumuko ka na. Ikaw, Koy, ano masasabi mo sa akin, Koy? Bilib ako dyan kasi lumalabas ka at least hinaharap mo yung dapat kong harapin. Tama. Kahit kinakasuhan ka, pinipilit ka ibagsak na lalo ka. Tama. Ano, Stephen, ano yung masasabi mo na nandito na din ako? Ay, di maganda na rin na i-clear mo yung pangalan mo para kung talagang meron man mga kaso sa'yo, di ba? You owe it to yourself. Para pag nakipakita mo naman sa kanila, edi lalabas na naman silang mga tanga. O ikaw, ano yung masasabi mo? Nandito ako. Kasi may warrant ako eh. Daw. Kaya nga gusto kong linisin yung pangalan ko. Buti na lang sinamahan mo ako dito. So ngayon, anong message mo sa akin? Ayan, yun nga, tama nga naman. At least makasuko ka na, no? Hindi na sila mahirapan na hanapin ka. Diba, mamaya magtago ka pa eh. Actually hindi ako magtatago. Kaya nga nandito ako. Kasi ano, kung hindi nyo napapansin, tinan mo, ayan, baka maapakan si Mama Elisa pag hinanap siya. Nandito ako sa may tawag dito. Yan o, nakikita nyo naman o, CIDG. Nandiyan tayo sa may CIDG. Kasi ayoko nga na ini-issue nila ako na may warrant galing daw sa isang politician or kay Dado, hindi natin sure. Diba? So ako, nililinis ko lang yung sarili ko kasi ayoko na umabot tayo sa punto na ay, pinaghahanap si Mima tapos, syempre diba, nandun ako sa probinsya. Meron ka bang ginawang libel na statement? Wala akong ginawa. Ang alam ko lang, binantaan ako ni Dado. Binantaan tayo. Sabihin mo, hindi ka naman katulad ng mga DDS na nagtatago. Hindi ako nagtatago. Nakikita naman ninyo, klarong-klaro, papakita ko sa inyo. Klarong-klaro, nandito tayo sa CIDG kasi hindi ako yung tipo ng tao na yung tapang-tapangan sa SOCMED. Diba, hindi tayo ganun eh. Buti na nga lang, nung kinonta ko tong sila Sir Mike, sabi ko magpapasama ako kasi baka mamaya, diba, hindi natin alam. Hindi ka makalabas dito. Diba, hindi tayo makalabas na dito. Hindi, baka may mga sumunod. Buti na lang Sir Mike, sinamahan mo ako. Maraming salamat sa'yo. Ako, patuloy yung mga kasama natin dito si Calaman, si Stephen, si Koy, si Takero, syempre. Pati din si Nino Barsaga. Tingnan nyo, nag-uusap-usap na sila. So, karugtong ng video na yan, so nakapag-video tayo for almost 2 minutes kasi pumasok na kami doon sa loob via appointment. Kasi mga minamahal, hindi biro eh. Hindi biro yung, yung sinabi nilang meron daw akong warrant of arrest. Hindi naman ako natakot kasi unang-una nga, sabi ko, paano ako magkakaroon ng warrant of arrest in the first place, hindi ako nakapag-counter. Pangalawa, hindi ko alam kung sino yung nag-file sa akin ng case. Pangatlo, hindi man lang ako in-email, wala man lang briefing, wala man lang akong sumon. Walang hearing nga na nangyari. Eh di sana napatawag ko yung abogado ko, 'di ba? Ngunit kahit in-advise na din sa akin ng aking abogado na wala yan, huwag ka nang pumunta dyan kasi wala ka naman talagang warrant of arrest. Still, pumunta ako doon sa CIDG, papatunayan sa inyo, linisin ko yung pangalan ko. 'Di ba? Pero isa lang yung napansin ko. Na-shock nga din talaga ako. Nakala ko ako yung may warrant. Pero totoo, ang may warrant, isang vlogger din. Pero babae. Hindi na ako mag-name drop kung sino, pero medyo ahead siya sa akin. Babae, meron talagang warrant of arrest. At alam yon nila Sir Mike. So, nagulat ako kasi pangalan ko lang yung tinitingnan ko eh. 'Di ba? Nagulat ako nung nalaman ko na meron pala isang vlogger din, political vlogger, babae. 'Di ba? Ang hahainan ng warrant of arrest. So, na-shock ako. Pero yung sa akin kasi, wala naman daw. Tinawanan nga lang ni General Torre. Tinawanan lang ni General Torre yung issue na pinapakalat sa akin kasi gano'n naman sila eh. 'Di ba? Well, at least ako, kahit wala naman, kahit imposible namang maiwaran, pinuntahan ko doon. 'Di ba? Sabi ko nga magpa-fine ako ng bail kung meron man.
At salamat na din nga pala dito kay Sir Mike, kay Nino Barsaga, kay Steven, kay Biyahe ni Koy, kay Takero Miyamoto, Balita at Kaalaman, na ako'y sinamahan at hindi ako pinabayaan. Kasi baka may nagko-comment kasi nagtatago daw ako. May nagko-comment na si Mima Alicia hindi lumalabas kasi nagtatago. Hindi po ako ganun. Meron po akong na tao, meron po akong isang salita. Hindi naman ako katulad ni Maharlika, di ba? Nakikipag-areglo. Nakipag-areglo nga siya doon sa isang designer eh. Binayaran niya. I don't know kung magkano yung napagkasunduan nilang pera. Diba? Pero yung punto natin dito nga, mga minamahal, hindi tayo gano'n na nagtatago. Hindi tayo gano'n na kapag merong i-final na case, aatrasan natin. Hindi tayo gano'n. Kasi si Mima Alicia nyo, hindi naman po matapang lang sa social media. Matapang din tayo sa hamon ng buhay. So, kung meron man akong nagawang kasalanan, then, so be it, diba? Harapin ko yun. Hindi ko kailangang magtago, katulad ni Harry Roque, katulad ni Dado Clemente. Diba? Hindi ko kailangang magtago. Dahil alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginawang kasalanan, so ba't ako magtatago? So, kung meron man, haharapin ko pa din yan. Hanggang sa pinakadulo-duluhan, hindi ko aatrasan, hindi ko urungan. Kasi ayoko na may magsabi sa akin, ay, nagtatago si Mima Alicia. Ang punto ko lang kasi dito, may mga threat din na nare-receive. Diba? So, mas maganda na idaan natin sa due process. Diba, i-due process natin instead na gawin natin dito, mag-vlog-vlog lang. No, hindi. Gumawa tayo ng action. Diba, kung may threat, gagawin natin, mag-report. Kung tayo yung sinumon, kung tayo ay aarestuin daw, magkusa tayo. Hindi yung papahirapan pa natin yung batas. Diba? Alam mo naman sa sarili mo meron kang kasalanan, so harapin mo kung ano yung ginawa mong katarantaduhan. Diba? Ganon tayo bilang isang mamamayang Pilipino. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin si Mima ay natatakot. Si Mima duwag. No, hindi ako ganon. Diba? Nakita nyo naman sa video kanina. Ano yung ginawa ko? Kahapon pala yun. Pumunta ako doon sa CIDG. Diba? Nasa rally ako noon kahapon eh. Oo, nandun ako sa rally kahapon. Pero ano yung ginawa ko? Pinuntahan ko talaga yun kasi hindi talaga ako mapakali. Sabi ko, hindi to pwede. Yung mga fake news nila sa akin, gusto kong linisin yung pangalan ko dahil di naman ako ganung tao. Nakakaawa yung gumagawa. Tingnan nyo, fake news sila. Na-debunk natin. Kasi ako mismo, pinuntahan ko. Diba? Debunk sila sa kanilang pamimake news sa akin. Alam nyo, literally, natouch ako sa sinabi ni Biyahe ni Koy, na buti pa yan si Mima Alicia, kahit paulit-ulit na binabagsak, still nag-a-appear. Hinaharap yung mga possible consequences. Ganun ako eh. Diba kung sa tingin nyo may ginawang kasalanan, pupuntahan ko. Diba kung sa tingin nyo ganito ko, pupuntahan ko. Hindi ko kailangan magtago. Diba? Ang kailangan natin dito, due process. Diba? Sabi pa nga ni Sir Mike, kung may nagawang kasalanan to, panagutin to, hindi nila ako tinotolerate eh. Nagpasama ako, pero ano yung sabi nila? Kung meron man tong nagawang kasalanan, hindi natin yan ito-tolerate, ipapahuli natin yan, dito tayo, magbibail man kung meron man. Diba? Kasi hindi sila, katulad sa ibang grupo na kahit mali, tinotolerate. Nakita niyo naman, although mga kaibigan ko sila, kapag merong mali, isuko. Sabi pa nga ng isa, baka kasi magtago ka eh. Diba, kailangan dito, mag-appear ka na. Diba, nakikita ninyo? Ganon yung grupo namin. Ganon yung kami magkakaibigan. Diba, pag mali ako, hindi nila ako kailangan i-tolerate. At ganon din yung sinabi ko sa kanila. Kung sila ipatawag sa TRICOM, may mali sila, kasalanan na nila yun. Kasalanan na nila yun kung merong mali sa kanila doon sa kung bakit sila ipapatawag sa TRICOM. Diba? Nagigets ninyo? Sabi ko sa inyo naman mga minamahal eh. Ganun po kami. Ganun po kaming klaseng tao. Diba? So now, nakikilala nyo na yung personality namin. Diba? Pag mali, mali. Ang tama, purihin natin yan. Pag mali, wag natin yung wag nating i-tolerate, wag nating yung palakihin yung ulo ng isang taong yan. Huwag tayong ganoon. Diba? Again, mga minamahal, update ko rin kayo kasi meron din kaming, nagkaso din ako pabalik. Diba? Meron din akong finailan ng case.
So, mamaya i-upload ko yung video. Pati din mga vloggers din. Meron din silang finailan ng case. Alright? So, pahingi lang po ako mga minamahal ng subscribe. Yan. Huwag niyong kalilimutan na i-subscribe itong ating video. I-click niyo yung like. Mahalaga yung like. Tapos, yung comment ninyo. Kasi gusto kong marinig yung opinion ninyo. Tapos, hit the notification bell. Yan. Para lagi kayong maging updated sa ating mga susunod at i-upload na video. 'Di ba? So, malaking tulong na sa akin ang pagsubaybay ninyo sa journey bilang isang Gen Z vloggers at pakikipag-cooperate ninyo sa comment section, tinutulungan ninyo ako. 'Di ba? Naintindihan ko yung views ninyo, yung opinion ninyo. Nagkakaroon tayo ng malawakang interaction. So again, it's me, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.